The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na may kakilalang nagtitinda ng isaw sa kanilang kanto, kung saan may laging humihingi dito na isang pinaniniwalaang mangkukulam. Ako si Lito at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Bagong lipat lang kasi ako sa barangay nun at wala pa akong nakakausap na kapitbahay masyado. Dahil doon, naisipan kong tumambay sa labas ng kanto at doon maghanap ng kakaibiganin. Matao kasi sa nilipatan ko dahil malapit ito sa paaralan at puno ng mga nagtitinda at bumibili sa kanto palagi. Kaya naman una kong naging kaibigan ay ang mga tindera sa sari-sari at mga tinderong naglalako. Ngunit ang aking pinaka nakasundo ay si Mang Gardo. Nagtitinda si Mang Gardo ng isaw sa kariton at napalapit ang loob ko sa kanya dahil naaalala ko ang aking ama sa kanyang itsura. Makwento din ito at dun ko nalaman na pareho pa kami ng probinsya. Ang medyo kakaiba lang sa kanya ay ang kanyang mga paniniwala. Bilang laki daw sa probinsya, ay naniniwala siya sa mga kababalaghan. Nasabi niyang hanggang alas 6 lang siya nagtitinda dahil may mga multo daw na lumalabas sa eskwelahan ng ganong oras at hindi siya pumapwesto sa isang puno sa labas dahil may mga duwende daw doon. At may isang pulubing nagngangalang Aling Helen ang hindi niya binibentahan dahil isa daw itong mangkukulam. Usap-usapan daw noon na bigla itong sumulpot matapos ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga nakatira sa barangay. Nangilabot ang buo kong katawan dahil sa kakaibang pagkakataon na iyon. Nung nagpakita daw ito, ay halos 10 na daw ang namatay. Ayon pa sa kwento, ay madalas itong nakikitang bumubulong-bulong at laging may dalang mga kakaibang langis. Hindi masyado nagpapakita sa aming kanto si Aling Helen at bihira itong mamataan. Madaming hindi lumalapit sa kanya dahil isa siyang pulubi, ngunit si Mang Gardo ang nag-iisang iwas na iwas sa kanya. Gayunpaman, hindi ako masyadong naniniwala sa mga kababalaghan. Nung una kong makita si Aling Helen, ay mukha naman itong maamo, kaya nakakapagtakang kinatatakutan siya ni Mang Gardo. Nagulat ako nang lumapit siya sa akin at nang hihingi ng pagkain. Naawa ako dahil hindi naman pera ang nililimos niya. Inaya ko siya na kumain ng isaw dahil naisip kong paraan ito para paniwalain si Mang Gardo na hindi mangkukulam si Aling Helen. Nang makita pa lang ni Mang Gardo na inabutan ko ang matanda, ay agad itong lumipat ng pwesto at lumayo sa akin. Hindi ko ito pinansin at sinamahan ko lang si Aling Helen hanggang matapos siyang kumain. Kinabukasan ay nagulat ako nang bigla akong hindi pansinin ni Mang Gardo. Nang lapitan ko siya, ay kwinento niyang ayaw niyang mapalapit sa kaibigan ng isang mangkukulam. Dahil may natagpo ang patay daw sa aming barangay at ang huling nakausap daw nito ay si Aling Helen. Kilala daw ang lalaking iyon na tindero ng kwek-kwek at nangaaway ito ng mga pulubi. Madalas daw itong magpapagawa ng kung ano-ano bago magbigay ng limos. Pinaniniwalaan ni Mang Gardo na malamang ay nilaso ni Aling Helen ang lalaki at pinagsasaksak matapos. Malamang ay galing daw iyon sa mga langis na tinitimpla ng matanda na nakikitang nagluluto minsan sa kalsada. Ang malala pa ay hindi na matagpuan bigla si Aling Helen.
Dun ko napagtanto na tila nagtatago ito sa dalawang dahilan. Una ay maaaring dahil siya ang tunay na gumawa sa pagpatay. At pangalawa ay maaaring alam nitong siya ay napag-iinitan lang. Ngunit hindi maalis sa isip ko na ang biktima ay kakumpetensya ni Mang Gardo. Dun ako naghinala kay Mang Gardo at naisipan na iwasan siya at hindi muna sa kanya bumili. Tila napansin niya ito at lagi niya akong nilalapitan para kamustahin. Ngunit nang sabihin kong nag-aalala ako kay Aling Helen, ay nagalit ito bigla sa akin at pinagmumura ako. Matapos nun ay biglang umalis si Mang Gardo dahil biglang nagpakita ulit si Aling Helen. Nilapitan ko ito at humingi ng tawad ang matanda dahil narinig daw niya ang pinag-uusapan namin. Hindi daw ako dapat namura dahil lang nag-aalala ako sa kanya. Kinabukasan ng gabi ay dun ko naisipang sundan si Aling Helen dahil kung totoong si Mang Gardo nga ang salarin sa pagkamatay ng lalaki ay baka siya ay mabiktima din sa galit nito. Ngunit pagsilip ko sa kanyang tinutuluyan ay nagulat ako sa kanyang ginagawa. Nakita kong totoo ngang may mga kung ano-anong langis sa maliliit na bote at may mga kakaibang mga dahon sa lamesa. Dun ko naisip na malamang ay totoo nga na isa siyang mangkukulam. Maya-maya ay nakarinig ako ng iyak at halos masuka sa aking nakita. Dahil nakagapo sa sahig si Mang Gardo at wakwak ang tiyan nito. Nakalabas na ang kanyang mga bituka, ngunit gising pa siya at humihinga pa. Nakabusal ang bibig nito habang si Aling Helen ay nagpapaliwanag na alam niya ang mga kasalanan ni Mang Gardo. Habang nakatalikod si Aling Helen ay nagkwento itong ang pinatay niyang lalaki nung nakaraan ay nanghahalay ng mga bata at ibinunyag niyang si Mang Gardo naman ay nambubugbog ng kanyang asawa. Maya-maya ay ginawa niyang isaw ang bituka ni Mang Gardo. Ayon kay Aling Helen ay totoong mangkukulam siya at nananakit siya ng mga masasamang tao. Matapos nun ay pinakain ng matanda ang niluto niyang isaw kay Mang Gardo bago niya ito ginilitan ng leeg. Nagmamadali akong tumakbo nun at hindi na lumingon pa. Ilang linggo ang nakalipas at hinahanap-hanap ng pamilya si Mang Gardo. Ako lang ang nakakaalam sa tunay na nangyari, ngunit hindi ko kayang sabihin ang totoo sa takot na baka ako ang isunod ni Aling Helen. Ngunit taon ang lumipas at hindi na ito muli pa bumalik sa aming kanto. Ngayon ay napaisip ako na malamang ay si Aling Helen lang ang kayang makapagbigay hustisya sa mga biktima ng kanyang mga pinatay. Dahil lumabas na totoo ang mga ibinunyag niya at ang tunay na halimaw pala ay ang nananakit sa kapwa tulad ni Mang Gardo na isang tindero ng isaw.